Good day everyone, I'm Tim Segura from Honda Cars Manila Bay, and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong Honda CTS. So bago natin gawin yung full review, gusto ko lang pakita sa inyo itong shirt ko. So ipopost ko or i-message nyo lang ako kung gusto nyo mag-order nitong Honda shirts. So let's go! Itong nasa harapan nyo ngayon is yung 2024 Honda City 1.5S CVT variant. Yung City natin ngayon is meron na siyang 4 variants. First is yung eCVT, then itong S CVT, then yung V CVT, ito siya yung V, then yung RS which is yung top of the line. Then yung SRP nitong CTS is 998,000 pesos, and equipped na rin pala to ng Honda Sensing. So ayun yung camera for Honda Sensing. Then itong CTS is available to in 4 colors. Merong taffeta white, tapos meron ding lunar silver metallic, ignite red metallic, and itong nasa harapan nyo ngayon is yung meteoroid gray metallic. So ayan siya. So i-check pa natin siya, wag na nating patagalin. Nasa akin yung susi. Ayan. So wala pa tong guys, wala pa tong smart entry. So pero keyless entry na siya. So kailangan mo lang pindutin yung unlock button. Then check natin yung loob. So pasok mo, ito siya. Ayan. So naka-push start na rin tong City. So kailangan lang ilagay mo lang yung susi dito sa loob ng sasakyan or kahit sa bulsa mo. Ayan, lagyan natin siya. Then start natin siya. So kailangan lang tapakan mo yung brakes. Then start. Ayan. So buksan natin yung headlight nya. Tapos hazard. Then yung all 4 windows nya is electrically powered, pero yung driver side lang yung automatic up and down. Tapos buksan na rin natin yung fuel cap and engine bay. Ito pala guys yung engine ng City. It is a 4-cylinder, 16 valve, 1.5 liter double overhead cam iVTEC. So yung transmission pala nito is CVT, and it produces 121 horsepower at 4,800 RPM and 145 Newton meters of torque at 3,800 RPM. So ayan siya. So ito yung exterior nung CTRS natin. Dito tayo sa headlight. Yung headlight niya is halogen projector headlight. Tapos ito yung high beam niya, signal light, then LED na daytime running lights. Tapos naka-chrome siya dito. Then ito yung front niya. Ayan. Then yung bumper niya guys is meron siyang tulis dito. Dati kasi wala. Tapos wala tayong fog light sa S. Dito kasi sa V meron tayong fog lights. Ayan. Tapos itong V natin is naka 16-inch na alloy mag siya. Tapos ito naka 15-inch na alloy wheels siya. Tapos ventilated disc yung disc brake nya na merong ABS. Tapos naka fender light siya dito. Then dito sa side, ayan siya. Ayan yung side ng City. Tapos itong tire niya sa likod is naka 15-inch na alloy wheels pa rin siya. Then naka drum brake. Tapos dito sa taas is yung kanyang shark fin type na antena. Then itong likod niya, ito yung LED tail light niya hanggang gilid yan. Tapos signal light, then reverse. Ito pala yung reverse. Tapos ito yung brake light niya. Tapos meron din tayong third brake light dito. Then yung trunk capacity niya is 519 liters of space. Then meron tayong space saver na tire reserve. Diyan din nakalagay yung tools mo, and ito yung jack. And ito yung likod ng City. So ayan, iba na rin yung design niya sa rear bumper. Tapos wala lang tayong reverse camera. So sa previous kasi natin or sa higher variant ng City natin, meron tayong reverse camera. Dito wala. Tapos 40 liters na
fuel tank capacity. Tapos Euro 5 compliant na rin siya. So, ayan. Then dito tayo sa upuan sa likod. So dito sa likod guys is naka-fabric yung dito, tapos plastic. Black siya lahat. Sa ibang variant kasi chrome to. Dito sa V variant naka-chrome siya dito. Tapos syempre naka-fabric seats with white stitching. So ayan. Check natin. So yung legroom niya is malaki pa naman. So I am 5'10" in height, pero yung legroom natin is sobrang laki. Then wala tayong rear aircon vent. Sa V variant and sa RS variant natin, meron tayong aircon vent dito and armrest. So dito sa CTS wala. Tapos pocket dito, may pocket tayo sa passenger na upuan. Center armrest wala tayo. Tapos meron tayong safety tether dun. So magkabila yan. Tapos ayan. So lipat naman tayo sa harapan. So ayan, pasok tayo. So bago natin sara yung bintana, i-check muna natin yung horn. Ayan. Tapos okay, sara na natin. Automatic na siya. Then patay natin yung headlight. Tapos ayan. Then yung steering wheel niya guys is urethane siya. So electronic power steering wheel din siya, napakalambot niya. And tilt and telescopic siya. So ayan. Ayan. Tapos dito sa left side natin guys is meron tayong aircon vent. Tapos black siya. Wala siyang accents dito. Tapos dito sa left side is yung ating pang-adjust to ng clock eh. Tama ba? Ng brightness pala, sorry. Ayan. Tapos ito yung automatic headlight niya. Kasi equipped na nga ito ng Honda Sensing and meron din tong auto high beam. So ayan, naka-off siya. Wala lang tayong fog lights. Tapos dito is yung buttons for radio controls, volume up and down, next track, previews, source, hands-free telephone with voice command, and yung home. So itong button na to is para dun yan. So ayan. Tapos itong pang scroll is para malipat-lipat mo yan. So ayan. Mamaya explain ko yan. Then dito sa right side naman is yung ating adaptive cruise control. So ito yung pang on ng cruise control. Then ito yung lane keep assist. Ayan. Then ito yung interval. Itong interval is kung gusto mo yung sinusundan mo is 4 cars, 3 cars, 2 cars, or 1 car away. So ayan. Na-adjust siya. Adjust ko ulit. Ayan. 4 cars, 3 cars, 2 cars, or 1 car away. Yung distance na gusto mo sa sinusundan mo habang naka-engage yung adaptive cruise control mo. Then ito yung pang set, resume, and cancel. Tapos ito yung on and off. Ayan. Tapos dito sa gitna is yung ating 8-inch na Apple CarPlay and Android Auto ready na head unit. Dati guys, wired Apple CarPlay and Android Auto siya. Kailangan mo siyang isaksak dito. Pero ngayon guys, wireless na siya. So i-connect mo lang siya sa Bluetooth, then piliin mo yung Apple CarPlay or Android Auto. Kusa na siya dyan, lalabas na siya. Kung ano yung makikita mo sa phone mo, pero limited lang, lalabas siya dyan. Like Waze, Spotify, Music, Google Maps. Meron pa nga Viber eh. Or Messages. Meron pa, basta marami pa namang iba.
tayo dito. Ito, storage pa dito. Tapos doon may bottle holder. Ayan yung doors nung CTS. So ito yung interior niya, guys. Dito naman tayo, guys, sa combination ng analog and digital na instrument panel natin. So again, guys, ito yung buttons niya. So ito yung home and ito yung pang select niya. So pwede mo rin siyang pindutin. So try natin. Pindutin ko yung home. So ayan, kung gusto mong wala naka-display. Ito naman is yung warning. So fuel low. Tapos ito yung average fuel consumption natin. Then yung range. So ayan. Tapos home ulit. Ito naman yung average speed. Ayan, trip A, trip B rin. Tapos ito naman yung Honda Sensing, yung safety support. So select ulit natin. So ayan, ito yung road departure mitigation. So pagka lilipat ka ng lane and ang takbo mo is 60 kilometers and above, magbibigay siya ng warning sa'yo kapag ka hindi ka nag-signal light. Pero pag nag-signal ka is hindi naman siya gagana. Ito yung warning na binibigay niya is parang titigas yung manibela ng wala pa namang 1 second or half second lang, para magbibigay lang talaga siya ng warning, pero safe pa rin naman. Hindi siya yung pumapalag talaga. Then ito naman is yung collision mitigation braking system. Ito, guys, is yung halimbawa hindi ka nakapag-brake. So siya na yung kusang magbe-brake para hindi ka mabangga dun sa harapan mo. Then pwede mo siyang i-on and off. Ayan. Pero syempre by default naka-on yung mga yan. Tapos back na natin. Home ulit. Tapos ito, clock and vehicle settings. So ito, guys, sobrang dami nito. So ayan, clock setup, driver assist system setup, tapos ayan, meter setup, lighting door. Ayan, sobrang dami niyan, pero magbukas tayo ng ilan. Try natin tong driver assist system setup. Ayan yung mga Honda Sensing niya, yung forward collision warning distance, adaptive cruise control, forward vehicle detect beep. Basta, guys, ito marami pa. Kung bibili kayo ng city and kung may time kayo, maganda to, aralin nyo. Ito yung tachometer, so yung gear natin, ito yung cruise control, tapos lane keep assist, ito yung auto on and off na headlight, tapos yung range natin, average fuel consumption, tapos ito yung meter kung sobrang tipid nung takbo mo, trip A, trip B yan. Then ito yung outside temperature, total mileage, tapos yung gas gauge mo. Then ito yung time. Tapos ito yung speedometer mo. Then ito yung park light, tas handbrake, tas marami pa. Ito yung mga warnings pa. So ayan. Tapos, guys, ito ulit yung interior ng city. Tapos, guys, yung headliner pala natin is gray siya. Then meron tayong ito, vanity mirror. Tapos night and day na rear view mirror. And map light. Tapos ito, dome light. So ayan sila. Then ayan. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan niyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about sa Honda. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any Honda units, i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po. Stay safe and bye.